Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung Dalilul Muslim, batayan ng Muslim. At nandun na tayo sa introduction. Hindi pa nabigay sa akin yung Arabic nito eh. Pero inshallah mabigay ni Manong. Pero importante kasi itong introduction. Kasi dun sa introduction, actually sa mga libro, madalas nilalaktawan na nang nagbabasa yung introduction. Pero actually mahalaga siya kasi makikita mo doon sa introduction yung intensyon nung nagsulat ng libro at yung goal. Yung goal niya sa pagsusulat ng libro. So nandito sa pambungad yung mukaddima. At actually itong unang paragraph, ito rin yung tinatawag na khutbatul haja. Ito rin yung madalas na nababanggit sa khutbah. So lalaktawan na natin yan. So doon sa pangalawang paragraph, ang sabi, ang Islam ay din, relihiyon ng kaalaman. At ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. Actually, hadith ito, talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim, ang pag-aaral ay obligasyon para sa bawat Muslim. Lalaki man o babae, matanda o bata, may ngipin o wala, lahat, obligado. Kahit matanda ka na sa Islam. Kumbaga, kahit anong kalagayan mo dapat ay mag-aral. So dito, binanggit na hadad dino ilmun, ang relihiyon na ito, ang Islam ay kaalaman. Na sinasabi ko madalas, ang Islam ay kakaibang relihiyon kung ihahambing sa iba pang mga relihiyon dahil ito ay relihiyon na nagbibigay diin sa kaalaman. Noong panahon ng Kastila, yung mga praile, nililimitahan nila yung malalaman ng mga tao tungkol sa Biblia. Actually, walang public na copy ng Biblia nung panahon ng Kastila. Hindi lang sa Pilipinas actually, sa buong mundo. Oo, meron ng King James Version, pero sa mas maraming parte ng mundo, bihira yung may access sa kumpletong kopya ng Biblia. Lalo na yung mga Kastila, kasi nililimitahan nila yung mga tao na mababasa nila yung Biblia kasi nadala na sila doon kay Martin Luther na nagbasa ng Biblia at nagkaroon ng sarili niyang interpretasyon at nagtatag ng, anong tinatag ni Martin Luther? Yung Protestantism. So ayaw nilang maulit yun. Actually, yung pagkakatatag ng Protestantism, napakalaking dagok kumbaga sa Kristyanismo. Kasi nahati sila eh. Dati unified yung Christianism o yung Christianity, unified. Nagawa nga nilang magkaroon ng krusada laban sa mga Muslim sa Jerusalem sa pamumuno ng Santo Papa. Pero nang nagkaroon ng Protestantism, nahati-hati na sila. At nangyari pa nga na sila rin ang nagigiyera. Maraming mga giyera sa Europe nangyari na ang motibo ay ang sectarianism sa pagitan ng Catholicism at ng Protestantism. Maraming mga giyera. At actually yung kalaunan, yung England, yung Anglican Church, itinatag ni Henry VIII. Kasi ayaw siyang payagan ng Santo Papa na magdiborsyo, kaya gumawa siya ng sarili niyang
relihiyon. So yun yung dahilan kung bakit ayaw ng mga praile na maging public knowledge yung Bible. Na naging dahilan din naman dahil ganun nang nangyari, yung mga tao nung panahon ng Kastila dito sa Pilipinas, yung naririnig nila sa misa, sinusulat nila. Iniipon nila, gumawa sila ng sarili ng notebook. Tapos yung mga notebook na yun kumalat. At isa sa mga pinaka nakikilalang notebook na meron hanggang sa panahon natin ngayon, actually iba-ibang version, iba yung version sa Kapampangan, iba yung Tagalog, iba yung sa Bicol, iba yung sa Waray, yung pasyon na nire-recite kapag mahal na araw. Alam niyo yun, yung pasyon, yung kinakanta kapag Holy Week, yung may tono. Yun. Actually, yun? Nagsimula yun bilang notes ng mga tao doon sa kwento ng buhay ni Jesus. Tapos bandang huli, gumawa na rin yung simbahang katoliko ng version nila. At actually, yung pasyon, tradisyon yan dito sa Pilipinas na hindi kilala sa iba pang mga bansang katoliko. So parang localized na version yan. Sabi nga nila, indigenized na version ng Catholicism. Yung pasyon. Hindi nyo alam yung pasyon? Yung kinakanta. May tono yan eh. Iba-iba kasi yung tono. Ewan ko baka iba yung tono dito sa Ilocos eh. Pero doon sa Tagalog, hindi naman ako nagpapasyon. Pero yung tono niya ganito. Nang si Judas ay nadulas, 3 balbas ang nalagas. Konting kanta, konting basa, maya-maya kakain na. Pansit na dala ni Aling Lorna, yun, ganun. Pag narinig nyo, yun yung pasyon. Kinakanta yun tuloy-tuloy. Ang kwento nun, mula kapanganakan ni Jesus hanggang sa bumalik siya ng Jerusalem, naipako sa krus, nabuhay muli, yun yung pasyon. Bakit ko nakwento yun? Baka sabihin nyo, nag-invento na naman ang kwento itong tarantadong to. Doon natin makikita yung pinagkaiba ng Islam sa ibang relihiyon na tayo, pinahalagahan natin na yung bawat isa sa mga Muslim ay maiintindihan nila yung relihiyon at sila mismo merong access sa pag-intindi sa relihiyon. At alhamdulillah, mabuting bagay ito. Pero siguro itatanong nyo, yung mga Kristiyano nagtayo ng sarili nilang relihiyon kapag nababasa nila yung Biblia. Meron bang Muslim na nagtayo ng sarili nilang relihiyon kapag nabasa nila yung Quran? Actually, meron. Meron talaga. May nangyayari talaga na merong Muslim na merong sarili nilang interpretasyon sa Quran hanggang sa punto na parang meron na silang sariling relihiyon. At actually, yan din yung nangyari doon sa mga ligaw na sekta. Halimbawa, yung Ahmadiyya, sekta yun na nanggaling sa India. At naniniwala sila na yung kanilang founder, si Mirza Ghulam Ahmad, yung pangalan niya. Mirza Ghulam Ahmad, naniniwala sila na siya yung kahuli-hulihang propeta. O propeta na sumunod pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit ko na ito dati, pero banggitin ko lang uli ngayon. Merong aya sa Quran, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ama ng sino man sa inyo. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki na umabot sa edad na ng pagbibinata. Yung mga anak niya lalaki namatay nung pagka-baby. Sina Abdullah at Ibrahim. At doon sa aya sinabi, hindi siya ama ng sino man sa inyo, ngunit siya ay sugo ni Allah at kahuli-hulihang propeta, khataman nabiyyin. Yung interpretasyon ng Ahmadiyya,
khataman nabiyin, khatam, sing-sing daw. Kasi yung sing-sing sa Arabic, khatam din. Khatam o khatam. So sing-sing daw ng pagkapropeta. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa Ahmadiyya, ibig sabihin palamuti ng pagkapropeta. Ibig sabihin darating pa yung iba pang mga propeta pagkatapos niya at kabilang doon si Mirza Ghulam Ahmad. So itong sekta na ito magpapakilala itong Muslim pero kafir sila talaga. Kafir sila kasi yung hadith na tumutukoy dun sa 73 na sekta na mahati-hati doon yung Islam, hindi lahat yun kafir. Okay? Oo, nasa impyerno sila dahil sa bid'ah nila, pero hindi naman lahat ng bid'ah mukaffira, di ba? Merong bid'ah na mukaffira at merong bid'ah na mufassika. Bid'ah na mukaffira na kapag naniwala ka doon, kafir ka. At bid'ah na kapag naniwala ka doon, hindi ka nagiging kafir, pero ikaw ay nagiging fasik. Fasik, ibig sabihin, suwail, fasik. So tandaan niyo yun. Mukaffira, ibig sabihin nagdudulot na maging kafir. Mufassika, nagdudulot na maging fasik. So yung format na yun, tandaan nyo. Pag naulit-ulit yung ganong format ng salita, yun yung kahulugan niya. Siya yung nagiging dahilan. Okay? So si Mirza at yung kanyang sekta ay kafir talaga. Kasi pangunahing katuroan ng Islam yung kanilang nilalabag. Okay? Yung shahadatain mismo, yung shahadatin la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kabilang sa mga pinaniniwalaan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-hulihang propeta. Ngayon, para maiwasan o magkaroon ng safeguard, kumbaga na hindi tayo magiging katulad ng ibang sekta. Oo, ang mga Muslim ay merong access sa pangunahin nating mga batayang aklat, ang Quran, at syempre yung mga hadith. Pero para maiwasan na yung bawat isa na lang sa Muslim ay magkakaroon ng sarili niyang interpretasyon, tayo ay umuunawa sa mga batayan ayon sa pangunawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Specifically, yung unang 3 henerasyon ng mga Muslim. Ayon doon sa hadith, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam na henerasyon ay ang aking henerasyon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, sumunod yung mga tabi'in, at sumunod yung mga tabi'ut tabi'in. 3 sila na kinukuha natin yung kanilang pang-unawa sa mga batayan dahil sila ang pinakamalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, sinasabi, tayo, nagpapakilala tayong Muslim para maihiwalay tayo sa mga kuffar. At tayo ay nagpapakilala bilang Ahlus Sunnah para maihiwalay tayo doon sa Ahlul Bid'ah. Pero ang problema, yung Ahlul Bid'ah, nagpapakilala na rin sila na sila ay Ahlus Sunnah. Yung Asy'ariyah, nagpapakilala sila na sila ay Ahlus Sunnah. Ang mga Sufi, nagpapakilala sila na sila rin ay Ahlus Sunnah. So ngayon, alhamdulillah, nagpapakilala tayo na tayo ay Salafi at salita na kinamumuhian talaga ng mga ligaw na sekta. Alhamdulillah. Walang sino mang gagong Sufi na sumasamba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumasamba sa libingan, ang gumamit ng salita na ito, alhamdulillah. Talagang kinamumuhian nila. Kinamumuhian nila. Alhamdulillah. Taufik na rin ni Allah. Ang Salafiyah, nagpapakilala tayong Salafi para ihiwalay yung ating mga sarili sa Ahlul Bid'ah na nagpapakilala na Ahlus Sunnah. So nga, ang Islam ay kaalaman at ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligasyon ng bawat Muslim. May komento lang ako dito sa pagsasaliksik. Ang talabul ilm, katulad na nabanggit ko na rin dati, actually hindi magandang translation yung pagsasaliksik ng kaalaman.
Kasi parang parang ginawa mo mahirap. Di na lang, i-translate na lang siya ng pag-aaral ng kaalaman. Mas simple. Kasi ginawa pagsasaliksik. Kailangan mo ng microscope, kailangan mo maghukay ng fossil, kailangan mong pumunta ng archive sa ibang bansa, pagsasaliksik, research. Gumagawa ka ng thesis, pang masteral, pang PhD, dissertation. Hindi na. So, mas magandang translation dito, yung talabul ilm ay maging pag-aaral, yun ang mas magandang translation, inshallah. Sasabi rin, hindi magiging tama ang pagiging Muslim ng isang tao at hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang mga gawain sa Islam kapag hindi mapapatunayan sa kanya ang pagiging ikhlas o pagiging taos-puso at pagkakaroon ng sinseridad para lang kay Allah at sa pagsunod sa sunnah, pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito binanggit, ano yung binanggit dito? Yung dalawang kondisyon para matanggap ang ating mabubuting gawa. Ang ikhlas, ang pagiging dalisay ng layunin at mutabaa, pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging ikhlas, actually na ito dapat ang pagiging hindi ikhlas dapat yung salita dito pagiging mukhlis. Pagiging mukhlis. Kasi yung tinutukoy dito, yung mismong tao na yung fa'il ng ikhlas. Ayan, naintindihan niyo na yung fa'il. Yung fa'il siya yung gumagawa. Okay? Halimbawa, sabi mo, pagiging Islam, mali yun. Dapat pagiging Muslim. So dito, dapat ang pagiging mukhlis, o kung gagamitin niya ikhlas, ang pagkakaroon ng ikhlas. Ganun dapat. Siningit ko lang yun kasi grammar yan, importante yan. Sa pagiging mukhlis ay sa pamagitan ng pagpapaganda ng niyya o intensyon. So yung pinapaganda, niyya. At paano pinapaganda ang niyya? Na ang gawaing pagsamba ay magiging kalugod-lugod kay Allah. Yung magiging masaya siya sa ginagawa mo. Kasi yun naman talaga ang kahulugan ng pagsamba. Ano ba ang kahulugan ng ibada? Hindi, iman yan, iman. Yan yung sinasabing mutun. Yung kinakabisada dapat. Yan yung mutun. Okay? Kaya pag may sinasabi akong ganyan, ilista nyo ha. Iman yun, yung qaulun bil lisan. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-batina. Okay? Ang ibada, ito raw ang salita na tumutukoy sa lahat ng minamahal at nagugustuhan ni Allah na mga salita at gawa na nakikita at hindi nakikita. Okay? So, yung ibada, pag gagawin mo, meron kang ikhlas, sa dapat gagawin mo ito na kalugod-lugod kay Allah at kamahal-mahal kay Allah sa iyong intention. Kasi nakikita ni Allah ang ating mga intention. Ittiba, ito na yung pagsunod sa sunnah, ay hindi mangyayari maliban sa pamagitan ng pag-aaral ng kaalaman at pag-unawa ng din at sa pagsamba kay Allah. Sa pamagitan ng malinaw na gabay mula sa aklat ni Allah, ang Quran, at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So merong tatlong bagay na tinukoy para maisakatuparan ng ittiba'us sunnah o ang pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilm, al-faham o kaya al-fiqh, at yung ibada. Kaalaman, pag-unawa, at pagsamba.
Yung kaalaman tsaka pag-unawa, actually magkaibang salita ito. Okay, so meron siyang distinction. So yung kaalaman, ito yung kaalaman, yung impormasyon, kumbaga. Pero ang saysay ng impormasyon na ito o kaalaman ay limitado sa fake o sa pag-unawa ng tao. So dapat sa tao, hindi lang siya nagkakabisado ng kaalaman, ito ay dapat kanya ring inuunawa. Okay? Hindi sapat na meron siyang kaalaman, ito ay dapat kanya ring inuunawa. Parang sa kahit sa ibang mga subject, sa science, sa math, o sige, kabisado mo. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Sige, kabisado mo lahat yun. Pero anong saysay nun? Anong saysay nung lahat ng yun? Wala, kinabisado mo lang eh. Sa Islam, kabisado mo at inuunawa mo. At yung al-fiqhu fid-din, yung pag-unawa sa relihiyon na tinutukoy dito, ito yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hadith, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Sino mang naisin ni Allah para sa kanya ang kabutihan ay ipauunawa niya sa kanya ang relihiyon. Ibig sabihin, kabilang sa mga palatandaan na minamahal ka ni Allah ay nauunawaan mo ang relihiyon. Nauunawaan mo ang relihiyon. At kapag naunawaan mo ang relihiyon, ito na rin ang magiging pundasyon ng panghuling binanggit dito, yung pagsamba. Okay? So parang sinasabi rito, mag-aral ka, unawain mo ang relihiyon, at kapag naunawaan mo na, isabuhay mo. Isabuhay mo. Kasi walang saysay ang ittiba kung hindi mo naman ito isinasabuhay. So mahalaga yung tatlong bagay dito, kaalaman, pag-unawa, at pagsamba ayon sa Quran at sa Sunnah. Ito yung kahulugan ng ittiba. Sunod ang paragraph, dahil sa paglaganap ng kamalayan at sigasig ng karamihan ng mga Muslim na matututunan ang kanilang relihiyon, at sa pagyakap ng marami sa Islam, limitaw ang matinding pangangailangan na magkaroon ng kompletong sanggunian na magtuturo sa mga Muslim kahit saan sila naroon. Na pinagmulan ng kanyang relihiyon sa akida, sa tamang paniniwala, syariah, mga batas at paraan ng pamumuhay. Yung paraan ng pamumuhay dito, ito na yung tinutukoy ng mga anong tawag dyan sa mga paraan ng pamumuhay? Ibada yung isa, di ba? Pagsamba, yung isa paano yun? Muamala. So ang gawain ng mga tao ay nahati sa dalawa. Ibada at muamala. Ibada, pagsamba, yun ay para kay Allah, kumbaga, karapatan ni Allah. At muamala, pakikitungo sa kapwa-tao, naroon yung karapatan ng ating kapwa-tao. Siyempre, karapatan din ng ating sarili, naroon. Maraming mga sentro ng Islam at pang-edukasyon sa buong mundo ang nagsusumikap upang maghanda ng ilang mga polyeto at babasahin. Polyeto, pamphlet o leaflets. Yung leaflet, isang pahina. Yung pamphlet, yung papel na nakatupi-tupi, ganun. Yun yung pinagkaiba nila. Na napakahalaga upang ituro sa mga bagong yakap sa Islam ang mga prinsipyo ng Islam. Marami sa kanila ang pinahalagahan ang aspeto ng pangkaalaman, ngunit ang istrukturang pang-edukasyon at tamang pagtuturo ay hindi nakatanggap ng nararapat na pansin. So itinutukoy dito na magkaroon talaga ng systematic na sistema ng pag-aaral, yung merong curriculum, kumbaga, merong curriculum. Na halimbawa sa paglabag dito,
Halimbawa nga niyan, yung balik Islam, kakasyahada lang kahapon, ngayon nagpapasyahada na, yun ay paglabag dito. O kaya naikipagdebate na doon sa Luneta, Mateo, Lucas, tanungin mo, nasaan si Allah? Hindi niya alam. O sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino si Jesus? Hindi makasagot ng maayos, pero lakas ng loob makipag debate. Na para bang yung mga tao na ganito, ultimately babalik pa rin sa ikhlas eh. Ultimately babalik sa ikhlas. May mga tao, niyakap nila ang Islam kasi nakakita sila sa Islam ng izzah, ng karangalan. Na pag mag-Muslim ako, madadagdagan nito yung yabang ko, magamit ko ang Islam, tatakutin ko yung mga tao para katakutan nila ako. Pag pupunta ako sa lugar, isang lugar, sasabihin ko lang Muslim ako, matatakot na sila sa akin. May taong ganun eh. Di ba, bandang huli nagmumurtad. Kapag hindi na nila nakuha yung kanilang gusto. Kasi hindi nila tunay na naunawaan ang relihiyon. So ito yung tinutukoy dito. So dapat makuha nila ang mga alituntunin ng pamamaraan ng pagbibigay ng impormasyon o di kaya pagtuturo sa mag-aaral. So, yung libro na ito, hindi lang ito para basahin ng nag-aaral ng Islam, kundi gamitin bilang manual ng nagtuturo ng Islam. So ultimately, mahalaga itong libro para din sa mga nagtuturo ng Islam, para sa mga mangangaral ng Islam. Alhamdulillah. So dito, yung nga pagtuturo sa mag-aaral tungkol sa layunin ng kanyang pag-aaral at pagbibigay ng mga pagsusulit upang malaman kung paano siya makikinabang mula sa kanyang pag-aaral. Okay? So dito, may ilang punto na tinukoy. Yung layunin ng pag-aaral. At pagbibigay ng pagsusulit upang malaman kung paano niya pakikinabangan ang kanyang pag-aaral. So ito yung dalawang kabutihan ng pag-aaral sa ilalim ng isang buhay na guro at ang dahilan kung bakit dinidiscourage ng mga scholar yung self-study. Ulitin ko, yung self-study hindi siya absolutely haram. Hindi pinagbabawal ang self-study. Ang pinagbabawal, yung magsi-self-study ka lang na hindi ka naman nakaranas na mag-aral sa ilalim ng buhay na guro. Yung masusupervise ka niya. Kung online na pag-aaral, tapos nakakausap mo naman yung nagtuturo, okay yun, walang problema doon. Pero yung problema ay nagbabasa ka lang ng libro, nanood ka lang ng YouTube, tapos mamaya nakikipagdebate ka na kay Nasruddin, kay Ata, bididebate mo na sila. Hindi ganon. Okay? So yung isa sa mga layunin, o dalawa sa layunin dapat ng guro, eto, so bukod doon sa pagbibigay ng impormasyon, ay dapat ituturo sa kanila ang layunin ng pag-aaral. At may turo sa kanila o mabigyan sila ng pagsusulit upang malaman kung paano nila mapapakinabangan ang kanilang pag-aaral. So doon sa layunin sa pag-aaral, ang isa sa mga layunin sa pag-aaral, syempre ito ay anong pag-aaral? Ibada, muamala. Ibada. Ibada ang pag-aaral. At ang pag-aaral dito ay ang pag-aaral ng Islam. Na tinukoy nga kanina, aning hukmut taklifi sa pag-aaral? Wajib. Ito ay obligado. Ibig sabihin ng obligado, pag ginawa mo may reward, at kapag hindi mo ginawa, may parusa. So yan, mutun yan. Yan yung mga dapat na nakakabisado ng tao. Kung hindi kabisado yung Arabic, pwede mo naman makabisado yung translation, walang problema. At sinasabi rin ng mga scholar, isa sa mga layunin ng pag-aaral, ang alisin ng tao ang kamangmangan sa kanyang sarili at sa ibang tao. Alisin ng tao sa kanyang sarili ang kamangmangan at alisin din ito sa ibang tao. Ibig sabihin,
Ang layunin ng kaalaman, ang turuan mo muna ang sarili mo bago mo turuan ang ibang tao. Ganon. So hindi yung baligtad. Yung may mga tao, turo na agad ng turo, hindi pa nga nila nauunawaan ng maayos ang kanilang relihiyon. At yung mga pagsusulit naman, so kabilang yan sa mga ibinibigay ng guro para maintindihan ng tao nung nag-aaral kung ano yung hindi niya naintindihan at matutukan, insyaallah. Okay? Actually, yung pagsusulit, hindi lang ito sa pamagitan ng yung written na exam. Pwede rin itong sa pamagitan ng pagtatanong. Bawa ngayon, nag-lecture ako, tanong ako ng tanong sa inyo. Sagutin nyo. Okay? Kasi yun ay isang paraan ng pagtitiyak na naintindihan ninyo yung sinasabi ko. Okay? Kaya pag may tinatanong ako, sagutin nyo. Hindi yung isnabin nyo lang ako. Minsan ganun yung kambal parang isnabero Sagutin nyo. Bawa yan, yung pael. Tinatanong ko kayo. Di pag di nyo alam, di sabihin nyo, hindi nyo alam, hindi nakatungo lang kayo, ganyan. Bahala ka sa buhay mo, gago. Magtanong ka, di kita sasagutin dyan. Sabihin nyo, hindi nyo alam, okay? Hindi yung nakatahimik lang kayo. Pero mas nakakainis, alam mo yung sagot, pero hindi ka naman sumasagot. Di ba? Hindi ka banalan yun. Sumagot ka. Di ba? Mas gago yun, yung hindi sumasagot na alam niya yung sagot. Kasi yung katmul ilm, may hadith Yung katmul ilm, kalimutan ko eksakto yung Arabic niya, pero yung katmul ilm, sabi doon sa hadith, yung sino man daw ang magtago ng kaalaman, bubusalan siya ni Allah sa impyerno ng busal na apoy. Yung busal, yung nilalagay sa harap ng kabayo. Kabayo na nasa kalesa o kabayo na tumatakbo mag-isa. Yun, ilalagay yun sa bibig niya sa araw ng paghukom. At maaaring hanggang sa impyerno na yun. Depende sa laki nung kasalanan niya. Yun ay katmul ilm. O siguro kakatwiran nyo. Ba't si Ibn Abbas hindi nagsalita tungkol dun sa Anong sura yun? Suratun Nasr. Hindi siya nagsalita. Nagsalita lang siya nung kinulit na siya, yung tinanong siya kung anong ibig sabihin. Yun, kumbaga, special na yun, na kalagayan o exception yun. Kumbaga, hindi yung ang rule na mananahimik ka lang. Hindi nagsalita si Ibn Abbas doon kasi nandun si Abu Bakar, nandun si Omar, kaya hindi siya nagsalita. Ibig sabihin, pinahalagahan niya na nandun yung dalawa na pinaka matatanda o pinaka nangunguna sa Islam. Yun ang dahilan ba't di siya nagsalita. Okay? Dito wala naman si Abu Bakar dito, wala naman si Omar, ba't di ka magsasalita? Tsaka huwag kayong matatakot na magkamali. Okay? Magkakamali kayo, tatanungin ko kayo, tas mali yung nasabi niyo, walang problema. Tatawanan ko kayo, oo. Pero hindi yun hindi yun kasalanan, kumbaga, hindi yun hindi yun dahilan para maging mababa yung inyong pagkatao. Hindi yun, yun. Nakakatawa nga, pero tapos minsan may inis pa ako. Pero walang problema kung mali yung nasasabi nyo, inshallah. Ba't hindi ba kayo nagkaroon ng teacher na masungit? Siya, ayaw niya nanguhula ng sagot? Hindi, sinabi ko lang yun, huwag kayong manghula, siguraduhin nyo. Siguraduhin nyo. Ngayon kung pili nyo, siguro to, di sabihin nyo, hindi yung hindi kayo magsasalita, hindi nyo ako pinapansin, tanong ako ng tanong dito, na kayo kulang kayo. Kayo, wala namang kumbaga, ang sinasabi kong siguraduhin nyo, yung mag-iisip naman kayo na hindi yung bara-bara lang na sagot ng sagot. Kasi ilagay nyo muna sa konteksto yung tanong. Kaya nga may kasabihan, di ba? Ito, mutun din ito. Nisful jawab, fahmus sual. Ito sinasabi ko na huwag kayong sagot lang ng sagot. Nisful jawab, fahmus sual. Ang kalahati ng sagot ay ang pag-unawa sa tanong. Unawain niyo muna yung tanong bago kayo
sumagot. Okay? Yun yung sinasabi ko na huwag kayong manghuhula ng sagot. Unawain nyo muna yung, edi kung yun yung nyo na, kumbaga nag-isip muna kayo, tapos yun yung lumabas sa analysis nyo. Syntax error, kumbaga sa computer. Edi sasabihin naman natin kung mali o tama. Okay, panghuli, dahil dito inilunsad ang proyekto bilang paghahanda ng kurikulum na ito ng kompletong pangkaalaman, pangedukasyon at tamang pagtuturo na ibinatay sa tanyag na hadith ni Anghel Jibril alayhis salam bilang tulong sa sino man na nais umunawa sa relihiyon. Sa konklusyon, ipinaabot namin ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa bawat nagambag sa tagumpay ng proyektong ito. Simula pa nang ito ay isang ideya pa lamang hanggang sa naging kompletong kurikulum ng pag-aaral sa kapahintulutan ni Allah. Hinihiling namin kay Allah na tanggapin niya sa atin ang mga gawain na ito at patawarin ang ating pagkukulang at pagkakamali. So dito, tinukoy niya, alhamdulillah, yung pagpapasalamat sa mga nag-ambag dito daw sa libro. So ganito yung sinasabi ko sa da'wa, okay? Yung bawat ambag mo sa da'wa ay merong gantimpala, inshallah. Yung da'wa, hindi lang ito yung pagsasalita. Lahat ng nag-ambag sa da'wa may gantimpala, lahat ng nag-ambag sa kabutihan, kahit gaano kaliit, ay meron ding gantimpala, inshallah. So kahit yung ambag mo sa da'wa, banana queue, may reward pa rin yun, inshallah. Katulad nga na binabanggit ko, huwag mamaliitin ng sino man yung kanyang pagtulong sa mga da'wa program, halimbawa. Nagbuhat ka lang ng upuan, nagdala ka lang ng gamit. Kasi maaring mas malaki pa yung reward mo kaysa doon sa actual na nagsasalita sa da'wa. Okay? Kasi ikaw halimbawa, nagdala ka lang ng gamit na mabigat, pero ginawa mo naman ng may ikhlas, nagsasalita doon sa harap, nagpapakitang tao, di wala siyang reward, ikaw meron. So, huwag mamaliitin ninuman ang gantimpala ng gawain, inshallah. So dito, tinukoy na ito, inshallah, ay magiging kompletong curriculum ng pag-aaral. So ayon nga doon sa hadith Jibril. So yun naman talaga yung basic. Yung Arkanul Islam, Arkanul Iman. At tinukoy dito na tanggapin nawa ito ni Allah at patawarin ang kanilang pagkukulang at pagkakamali. Ito yung mapapansin natin sa marami sa mga libro na isinulat ng mga scholar natin. Madalas nababanggit doon na maaring mayroong pagkakamali sa kanilang libro. Kasi totoo naman, lahat naman ng tao ay nagkakamali. Which is katakataka sa kalagayan ng Quran, yung Quran, pagkatapos ng Fatiha, anong sabi ni Allah? Yun sa Surah Al-Baqarah, Dalikal kitabu la rayba fihi. Ito ang aklat na walang pagdududa rito. Ibig sabihin, ito ang aklat na walang pagkakamali. Kasi yung Quran, si Allah mismo ang nagsulat. Kung halimbawa, nagsulat ka ng libro, sabi nung isang teacher namin noon, minsan, may mga makakapagsulat ng libro talaga na may mali. May mali sa spelling o may mali na isulat. Huwag kayong panghinaan ng loob kasi may nakwento siya. Meron daw isang sheikh matanda na. Tapos, nabanggit na merong mali doon sa libro niya. Sabi niya, Alhamdulillah, Quran lang talaga ang aklat na walang pagkakamali. Quran lang talaga ang walang pagkakamali. At pagdating sa pagkakamali ng tao, halimbawa, titingnan din natin kung gaano kabigat ang pagkakamali na ito. Kasi ang mga tao, natural na judgmental. Yung mapanghusga. Kung yung pagkakamali ay mapauumanhinan o hindi mapauumanhinan. Halimbawa, yung pagkakamali sa grammar o pagkakamali lang na maliit, pwede yun mapaumanhinan. Pero kung pagkakamali talaga, akida na, tapos isang pangunahing katuruan sa Islam na hindi pwedeng mapagkamalian, yun, problema talaga yun.
Yun yung mga tao na dapat nating iwasan. Yun yung mga tao na dapat nating iwasan o hindi tanggapin o itakwil, kumbaga. Yun yung karapat dapat lagyan ng X, yung pagmumuka. Okay? Pero yung nagkamali ka lang, yung ang nangsa, naging sinika, yun, ganun, walang problema doon, hindi naman problema yan. Ito nga, binabasa ko, ang nangsa, ginagawa kong sinikay. Wala namang problema, inshallah. Dito rin, sabi, at pakiusap namin sa kung sino man na makakita ng anumang pagkakamali, may mga pagpuna at mga mungkahi ay ipaalam sa amin upang mapabuti ang aklat na ito sa hinaharap. So ito yung mabuting pagpapayo. Okay? Ang pagpapayo ay ipinaparating doon sa karapat-dapat na payuhan. Yung pagpapayo ay iba doon sa pang-iiskandalo. Kasi di ba merong nagkamali, tapos pinost agad sa Facebook, bawa ako, nagkamali ako. Yung mukha ko, tapos may X, wag makinig, ligaw, nag-aanyaya patungo sa impyerno. Hindi payo yun, pang-iiskandalo yun. E di sabihin mo muna sa tao yung mali, inshallah. Pero, may exception. Halimbawa, kung yung pagkakamali talaga ay napakalaki at maraming mga tao ang naratingan o maraming tao yung nakakita o nakabasa ng pagkakamali na yun, pwedeng gawin din public yung pagtatama. Lalong-lalo na kung alam mo na yung tao na nagkamali ay hindi tumatanggap ng pagtatama. Kasi pwede mong unahin yung payuhan muna siya, siya mismo magtama. Kung alam mong hindi naman niya gagawin yun, kasi pinayuhan mo na dati, hindi naman itinama, di ganun yung gawin mo, itama mo na lang. O pwede mo naman gawin yun na anonymously. Mag-post ka, paglilinaw, ganito. Halimbawa, may post dati na yung pag nagiging berde daw yung disyerto, palatandaan na raw yun ng pagdating ng araw ng paghukom. Actually, hindi yun ang palatandaan na tinutukoy. Kaya nag-post na lang ako ng tinutukoy dun sa hadith. Ayon sa sinabi ng iba pang mga scholar, mga anhar, mga ilog, at mga taniman. Yun yung pagiging berde ng Jaziratul Arab. Hindi yung pagiging berde ng Jaziratul Arab kapag nagpapalit ang klima, kapag nagiging taglamig. Mula sa tag-init, nagiging taglamig. Kasi babalik na naman yun sa pagiging disyerto kapag tag-init na. Yung sinasabi niyang palatandaan. Kaya nag-post na lang. Hindi siya kailangan itag o Ganun na lang yung pwedeng gawin. Katulad nga nung kasabihan, al-mu'minu yastur wa yansa. Ang mananampalataya daw siya ay nagtatakip sa pagkakamali ng iba at nagpapayo. Samantalang yung munafik, ibig sabihin, yung tao na gumagawa nito may ugali ng munafik, siya ay nag-iiskandalo at nagpapapangit sa imahe ng tao. Ganon siya. Yung mananampalataya, nagkukubli ng pagkakamali ng iba at nagpapayo. At yung may ugali ng munafik, siya ay nag-iiskandalo at nagpapapangit sa ibang tao. Kung bang sinisiraan niya yung ibang tao. So yun dapat. So yun yung sinasabi dito na kung may mali sa libro, sa kanila sabihin, inshallah. Hindi yung popost mo to, wag basahin, X, kaligawan. So sa kanila raw iparating, inshallah. So yung panghuli, sabi dito, sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad, yung sala ala nabi, sunnah na banggitin sa umpisa o kaya sa dulo ng anumang sinasabi ng tao. Okay? Sunnah na binabanggit sa umpisa. Kaya nga dito, doon sa khutbatul hajah, meron ditong sala ala nabi. At doon sa dulo, meron ding sala ala nabi. Pero kung yung sala ala nabi babanggitin mo lang sa umpisa, pwede, o sa dulo, pwede rin, inshallah. Walang
problema. Kung hindi mo mababanggit, wala rin problema kasi nga ito ay sunnah, hindi ito wajib. Pero sa mga pagtitipon, mainam talaga na ang umpisa ay masisimulan sa pamagitan ng salam at sa pamagitan ng, ito na nga, yung mukaddimah, yung pagpuri kay Allah, lalong-lalo na, yung hamd. At naalala ko lang, maisingit ko pala ha, naitanong ito minsan at naipost na rin ito minsan ni Sheikh Omar Labilla. Yung tungkol dun sa di ba merong hadith? Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah. Hindi raw nagtitipon ang mga tao sa isa sa mga bahay ni Allah sa masjid. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, na binabasa nila rito ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ang aklat ni Allah. Illa nazalat alayhimus sakina, at bababa sa kanila ang kapanatagan at bababa sa kanilang habag ni Allah. Hafathumul malaika, liban na lang na papaligiran sila ng mga anghel at babalutin sila ng pakpak ng mga anghel. Wadhakarahumullahu fi man inda, at babanggitin sila ni Allah sa mga nasa paligid niya. Tinutukoy dito yung mga anghel na malalapit sa kanya, kay Allah. Ang tinutukoy dito na pag-aaral, ito, yung pag-aaral na nasa masjid, hindi ito applicable online. Anong ibig sabihin? Halimbawa, merong live na lecture. Yung live na lecture na yon na pinanood mo sa Facebook o sa YouTube, hindi ito katulad nung physical na pagdalo ng tao doon sa masjid o sa iba pang lugar para mag-aral. Hindi ito lugar. Kumbaga, yung lugar na ito na tinutukoy, yung physical na lugar. Okay, so hindi ito applicable online. Kaya, sinasabi ng mga scholar, huwag ninyong ipagkakait sa inyong mga sarili ang gantimpala ng pagdalo sa physical na pagdalo, dahil ito yung tinutukoy na pinupuntahan ng mga anghel, inshallah. Hindi yung online na pagtuturo. So, saan man kayo pumunta na pag-aaral, inshallah, so naroon yung mga anghel, inshallah. Basta physical na pag-aaral, hindi yung online. Physical na lugar ang tinutukoy, alhamdulillah. So bukas, tutuloy natin yung pambungad. Inshallah, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.